Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action horror film na tinatawag na Werewolves. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang eksena ay nagsisimula sa isang revelasyon, isang taon na ang nakalipas, milyon-milyong tao ang nagbago at naging mga aswang matapos ang paglitaw ng supermoon eclipse. Isang misteryosong pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentipiko. Ngunit bukas ng gabi, muling magpapakita ang supermoon eclipse, kaya mariing nagbabala si Dr. Aranda sa publiko na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at maghanda ng proteksyon. Lumipat ang eksena sa isang tahanan kung saan tahimik na ginuganita ng pamilya ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Emma, na asawa rin ni Lucy, isang trahedyang dulot ng isang pag-atake ng aswang. We love you, Dad. Bilang isang dating sundalo, ginamit ni Wesley ang kanyang kasanayan upang patatagin ang seguridad ng kanilang bahay. Maingat niyang inilagay ang iba't ibang bitag upang maprotektahan ang kanyang kapatid na si Lucy at ang kanyang pamangkin na si Emma. Sa gitna ng paghahanda ng buong komunidad, biglang narinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa bahay ng kanilang kapitbahay, si Cody. Nangamba si Wesley na maaaring makaakit ito ng atensyon, kaya agad niya itong pinatigil. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Cody. Samantala, isa pang kapitbahay nila, si Reagan, ay nagbigay ng ilang pagkain para sa susunod na araw. Bilang pasasalamat, inabutan siya ni Lucy ng isang lata ng pepper spray. Sa puntong ito, muling pinaalalahanan ni Wesley si Lucy na sa oras na lumubog ang araw, kailangang manatili siyang tahimik. Anumang ingay ay maaaring makaakit ng mga aswang at gawing target si Lucy at si Emma. Bagaman mabigat sa loob niya ang iwanan ang kanyang pamilya ngayong gabi, kailangan niyang umalis dahil bilang leader ng kanilang organisasyon, dapat siyang makipagkita sa mga siyentipikong magsasagawa ng isang mahalagang eksperimento. Samantala, sa isang press conference, inihayag ni Dr. Aranda, kasama sina Wesley at ang mga eksperto sa biyolohiya na sina Dr. Amy at Evan, ang isang eksperimento na kanilang isasagawa ngayong gabi. Susubukan nilang pigilan ang mutasyon ng DNA gamit ang isang bagong formula na tinatawag na moonscreen. Ang kanilang layunin, walang sino man ang dapat magbago sa oras na sumikat ang buong buwan. Sa loob ng laboratorio, pumasok ang mga voluntaryong kalahok sa matitibay na hola. Nagsisimula na ang eksperimento. Bagaman mahirap para kay Amy na hayaang sumailalim sa pagsubok ang kanyang pinakamamahal na si Miles, nananatili siyang matatag. Sinubukan siyang patahanan ng kanyang kaibigan, sinasabing magiging maayos lang si Miles. Matapos isuot ang kanilang protektibong kasuotan, sinimulan ni na Wesley at ng kanyang mga kasamahan ang eksperimento. Hindi lang nila pinatakan ng moonscreen ang kanilang mga mata, kundi pinausukan din ang buong katawan nila bilang dagdag na proteksyon. Ngunit nang buksan ang lagusan, isang babae ang takot at nagmamakaawang palayain siya. Lumipas ang ilang minuto, ngunit walang naging reaksyon mula sa pagkakalantad sa liwanag ng buwan. Sa puntong ito, naniniwala ang team na matagumpay ang formula. Para makumpirma ito, bumaba si Dr. Aranda upang suriin ang sample ng dugo mula sa isang werewolf. Gayunpaman, natuklasan nilang ang proteksyon ng formula ay tumatagal lamang ng isang oras. Nagsimula nang magpakita ng mga senyales ng mutasyon ang mga voluntaryo. Subject 3 is hurting. Moonscreen stability at 1 hour. Dr. Aranda! Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagmalfunction ang protektibong canopy. Kasabay nito, nataman si Dr. Aranda ng isang matinding impact, dahilan para maubad ang ilan sa kanyang suot. Dahan-daang nagsimula ang kanyang pagbabagong anyo. Agad na inutusan ni Wesley si Evan na kumuha ng pampakalma. Sa kasamaang palad, biglang bumilis ang mutasyon ni Dr. Aranda at marahas niyang sinugatan ang tiyan ni Evan. Nagkagulo sa laboratorio habang isa-isang pinapatay ng mga nag-mutate na voluntaryo ang mga sundalo. Sa kanilang pagtakas, natagpuan nila si Dr. Amy, ngunit agad din siyang tinugis ng mga aswang. Mabuti na lang at nakahanap siya ng matibay na silid bakal na kanyang pinasukan upang makaligtas. Sa kasamaang palad, si Evan ay hindi na umabot, bumagsak siya sa lupa dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Samantala, sa labas ng laboratorio, nakamasid si Cody mula sa malayo. Sa paligid ng kagubatan, nakita niyang nagkukumpulan ang mga aswang. Matapang niyang kinalabot ang gatilyo ng kanyang baril na pinahusay gamit ang moonscreen formula. Ngunit hindi ito sapat, agad siyang inatake ng isang werewolf. Sa proseso, nalantad siya sa liwanag ng buwan.
Sa bahay naman, may hindi magandang pakiramdam si Regan. Samantala, sina Wesley at Amy ay naghahanda, muling inilalapat ang formula, at nagsiset ng alarm para sa 1 oras bilang paalala. Mabilis silang tumakas gamit ang sasakyan. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Wesley si Lucy, na halos hindi makapagsalita sa takot matapos makita ang pag-atake kay Cody. Pinaalalahanan sila ni Dr. Amy na huwag gumawa ng ingay o magpansin. Ngunit bigla niyang napansin sa monitor si Regan na nagmamakaawang pagbuksan ng pinto. My mom! Leave! This is Marshall! Don't answer it, okay? Dahil sa pagkakamali ni Lucy, nawalan ng kontrol si Wesley at bumangga sa isang bus. Nang siyasatin nila ang katawan ng sumalakay kay Regan, natuklasan nilang si Cody na mismo ang naging aswang. Samantala, habang pinapanood ni Lucy ang nangyayari sa CCTV, aksidente niyang nasprayan ng pepper spray ang kanyang sarili, na nagdulot ng ingay, agad nitong inakit ang mas marami pang aswang. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, nagpatuloy sa paglalakad sina Wesley at Dr. Amy upang sagipin si Lucy. Ngunit sa kanilang daraanan, nakita nilang nagwawala ang maraming mga aswang sa kalye. Sa matinding takot, dahan-dahan silang sumilong sa ilalim ng isang sasakyan. Sa kasamaang palad, biglang tumunog ang kanilang alarm, sa pinakamasamang pagkakataon. Napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Sa mismong sandaling iyon, isang bata ang biglang tumakbo papunta sa kanila. Napagtanto nila na ang lugar na iyon ay kontrolado ng iba't ibang grupo na agad na nagutos kina Amy at Wesley na umalis. Ngunit nang ipaliwanag ni Wesley na kailangan niyang makauwi sa kanyang pamilya at gagamitin lamang ang lagusan, pinayagan siyang dumaan. There was an accident at the lab. We're working on a cure. There is no cure. Sa loob ng lagusan ng gusali, nagmamadali silang naghanap ng daanan palabas. Sa kanilang paglalakad, nakarating sila sa isang nakalock na bakal na pinto. Sinubukan nilang barilin ang kandado, ngunit biglang lumitaw ang isang aswang mula sa kanilang likuran. Mabuti na lang at mabilis na naagapan ito ni Wesley. Nang malapit na silang makalabas, naalala niyang kailangang muling ipahid ang Moonscreen formula. Ngunit dahil sa sobrang init pa nito, hindi pa nila ito magagamit at kailangang hintayang lumamig. Sa kanilang pagdating sa isang convenience store, inilagay ni Wesley ang formula sa loob ng refrigerator at naghintay ng ilang minuto. Samantala, sa bahay ni Lucy, pilit na winawasak ng aswang na si Cody ang dekuryenteng bakod. Hindi siya sumusuko at sa huli, nagawa niyang patumbahin ang isang poste ng suporta, dahilan para mawalan ng kuryente ang buong bahay. Napagtanto ni Lucy na wala na siyang proteksyon, kaya agad niyang pinaganya ang emergency lights at kinuha ang kanyang shotgun upang ipagtanggol ang sarili. Sa kabilang banda, habang si Wesley ay nagpupumilit makauwi, napansin niyang may grupo ng mga mabibigat ang armas na lumalaban sa mga aswang. Umaasa siyang matutulungan siyang makarating sa bahay ni Lucy, ngunit sa halip, napilitan siyang sundan ang ibang direksyon. We're not turning, we're not turning. Look. We're protected. It blocks the light. It works. Sa kasamaang palad, ang mga hindi handa ay mabilis na napaslang sa matinding pagsalakay ng mga aswang. Nang magkabuhol-buhol ang sitwasyon, nakaisip si Amy ng desperadong paraan upang makatakas. Hey, you forgot one! Bite me. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang kanyang plano, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Samantala, sa bahay ni Lucy, sinasalakay siya ng mga aswang mula sa lahat ng direksyon. Paulit-ulit siyang nagpaputok upang mapalayas sila, ngunit mabilis na nauubos ang kanyang bala, 4 na bala na lang ang natitira niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi gumamit ng kutsilyo at pepper spray. Sa matinding takot at pagkataranta, nagsimulang manghina ang loob ni Lucy. Isa-isang pumasok ang mga aswang sa loob ng bahay. Ngunit sa tamang sandali, narinig ang malakas na tunog ng busina, dumating si Wesley. Napalingon ang mga aswang, agad na inilipat ang atensyon sa kanya.
Habang nagkakagulo sa labas, isang aswang ang nagawang makapasok sa bahay. Napilitan sina Lucy at Emma na magtago sa loob ng isang aparador. Ngunit nang subukang atakihin ng aswang si Emma, biglang tumayo si Lucy at buong lakas na lumaban. Pagbaba mula sa sasakyan, napabuntong hininga si Wesley nang makita niyang ligtas pa rin ang kanyang pamilya, kahit pansamantala. Hindi nagtagal, muling lumitaw si Werewolf Cody. Hindi alam ni Wesley kung paano siya lalaban kay Cody. Bigla siyang nagkaroon ng matapang ngunit delikadong ideya, isang plano na maaaring ikapahamak nila. Matapos magpaalam, lumabas siya ng bahay upang ihanda ang sarili sa isang mapanganib na hakbang, ang sadyang pag-transform bilang isang werewolf. Nang makita ni Lucy na si Wesley mismo ang nakatalo kay Cody, agad siyang kinabahan at itinago si Emma. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nakita ni Lucy ang isang natitirang bala, ang huling pag-asa niya. Habang unti-unting lumalapit si Werewolf Wesley, sinubukan ni Lucy na kumbansihin siyang huwag silang saktan. Hawak ang isang lumang litrato ng kanilang pamilya, pilit niyang ipinaalala kay Wesley kung sino siya. Ngunit huli na, lubusan nang nagbago ang DNA ni Wesley. Sa pagsapit ng madaling araw, nagdesisyon si Lucy. Sa isang matapang na hakbang, binasag niya ang isang bahagi ng pader, dahilan upang pumasok ang sinag ng araw sa loob ng bahay. Sa parehong sandali, bumalik si Wesley sa kanyang anyong tao. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.